Sa kabila ng ating modernong mundo, umiiral pa rin ang isang daigdig na mahiwaga at hindi kayang ipaliwanag ng ating makabagong mga instrumento at kagamitan. Ang mundong ito ay matagal ng usap-usapan sa ating mga pamahiin at sinaunang mga mitolohiya. Pero may dahilan mga kapatid kung bakit hindi pa rin mamatay-matay ang mga kwento-kwentong ito. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na nakatira sa mga kakahuyan, sa mga pampang ng ilog at dulo ng kagubatan, sa mga paan ng kabundukan, sa laylayan ng pantasya at katotohanan. Napakaraming pagkakataon ng daigdig ng mortal at ang mundo sa kabila ay nagkukrus ang kapalaran. Gaya na lang nating kwento ngayong Biyernes ng Kababalaghan, na siya ring araw ng ating pinagdiriwang ikalawang anibersaryo ng programang Sana Luward. Malalaman ni Mar na tubong binangonan na may mga kinikilos sa mga tao na akala natin ay wala lang. Pero napakalaki ng epekto sa kapalaran ng mga nakatira sa kabilang mundo. At sa ating kwento ngayong ikapatong araw ng Pebrero mga kapatid, magsisimula ang madugong tunggalian sa isang putok na ginawa sa kainitan ng kalasingan. Sa oras po na 10:12 ngayong Biyernes ng Kababalaghan mga kapatid, simulan na po natin ang kwentuhan at alamin ang sanhi ng nagalit ang nuno. Ano ka ba, Mar? Naglilinis ka ng baril nakainom ka. Bala ko kasing subukan kung nasa kondisyon tong service firearm ko, Nelly. Magpapaputok ka, Mar? Oo, tay. Alam mong bawal sa gaya mong pulis ang magpaputok ng walang dahilan. Wala naman ng problema dahil off-duty ako. At wala po tayong kapitbahay na pwede mag-chuchu sa akin dahil katsokar akong mga taga rito. Nangingilag lang sa'yo mga kapitbahay natin dahil sa pagiging pulis mo. Pasaway talaga tong asawa mo, Nelly. Mula nang mabiyudo ako at makipisan sa pamilya nyo, ilang beses na siyang nagpaputok basta nakainom ng alak. Pabor din naman ho sa akin yun, tay. Dahil nagiging mas bihasa ako sa baril na kailangan ko sa pagtupad ko sa aking tungkulin. At saan ka na naman magpapaputok, Mar? Sa bakanting lote na naman, malapit dito sa bahay? Oo naman, tay. Kasi doon ho magandang mag-target shooting. Delikado ron, Mar, dahil mayroon dong punso. Wala hong madidisgrasyang ibang tao ron. Paano kung mga laman lupa? Ano? Laman lupa? Huwag mo pagtawanan ang sinabi ko. Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyong hindi totoo ang mga laman lupa, tay? Totoo ang mga laman lupa, ang mga duwende at nuno sa punso. Ay. At tiniti ako sa iyo, masamang magalit ang nuno sa punso. Sa pool ang target. Wala ka pa rin kupas sa pagbaril, paring Mar. Yan ang gusto ko sa'yo, paring Delio. Bilib ka sa pagiging asintado ko. At di mo ko kinokontra sa pagpapaputok ko kahit nakainom ako. Ba't naman kita ko kontrahin? Para ka rin gaya ko. Alam ko namang biyasa ka sa pagbaril.
Saka matagal na tayong magkaibigan at magkumpari pa. Oh, ba't ka napatawa? Naalala ko kasi ang sinabi ng biyanang kong lalaki tungkol sa laman lupa. Laman lupa? Sa duwende, sa nuno sa punso, na malamang narito raw sa bakanteng lote. Paano naman magkakaroon dito ng laman lupa? Kasi raw, mayroon ditong punso. Malaking umbok ng lupa na tinitirhan daw ng mga duwende. Pero posibleng totoo yun, paring Mar. Pare, sa comics lang at pelikula may nuno sa punso. Di ka naniniwala sa laman lupa? Hindi. At para patunayan kung di totoo ang mga yon, tatadtarin ko ng tingga ang punso. May pumuputok sa labas ng lagusan. Huwag kang lalapit sa lagusan, Duwendo. Pumasok ka na sa ating tirahan at panoorin mo na lang ang ginagawa ng ama mo. Sisilip lang ako sandali sa labas, ina. Huwag, Duwendo! Huwag kang lalapit sa lagusan! Sisilipin ko lang kung ano yung puputok, ina. Duwendo! Anak! Duwenda! Ba't ka sumisigaw? Anong nangyari? Ba't nakamulagta si Duwendo sa lupa? Tuguan siya! Sumilip siya sa lagusan, Lolo. May pumutok. At biglang bumawal si Duwendo. Naibutas sa pagitan ng mga mata niya. At patay na anak natin. Duwendo! Alam ko! Duwendo! Tama na yung pagpapaputok mo, paring Mar. Paring Delio, uubusin ko lang ang bala ng baril ko sa pag-target sa malaking umbok ng lupa na sinasabing punso. Halika na, pare. Padilim na. Baka totoo ang inaalala ng biyanang mong lalaki na... Na ano? Paring Delio, ano? na baka may laman lupa sa bakanting loting to. Paring naman. Umalis na tayo rito, paring Mar. At kanina pa ako kinikilabutan na ewan ko kung ba't nananayo ang mga balahibo ko at nanlalaki ang ulo ko. Magmerienda ka muna, paring Delio. Maring Nelly, nag-abala ka pa. Di naman ako magtatagal. Dumaan lang ako rito sa bahay nyo para makausap sandali si Mang Tino bago ako umuwi. Ipinatawag ko na sa inaanak mong si Junior ang itay ko sa likod bahay. Ay! Narito na po si Lolo Tino! Magandang hapon ho, Mang Tino. Magandang hapon naman, Delio. Gusto mo raw akong makausap, sabi ng apo ko. Oo, Mang Tino. Sasamantalahin kong nagpunta sa presinto si Mar bago kayo kausapin. Di ko kasi naniniwala sa pag-uusapan natin ng manugang nyo. Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Nelly, pwede ko bang makausap ng sarilinan sandali ang itay mo? Oo naman, pare. Junior, halika muna sa kwarto mo at may aayusin tayo ron. Halika. Diyan po muna kayo, Ninong Delio! Mukhang napakahalaga ng gusto mo sabihin sa akin, Delio. Tungkol ho sa bakanting lote na malapit dito sa bahay nyo. Anong tungkol sa bakanting lote? Kanina hong nagta-target shooting doon si Mar. Bigla ho akong kinilabutan. Ha? Nako. Di ko maintindihan kung bakit. Pero kanina lang ho nangyari sa akin ng ganun.
Malamang naiisa lang ang dahilan kaya kinilabutan ka, Delio. Ano ho yun? May nadisgrasya ang manugang ko na laman lupa. Nono, nakatanaw ka na naman sa malayo. Malungkot ka na naman at nag-iisip. Malapit na ako sa'yo. At natabihan na kita sa pagkakaupo mo rito sa malaking bato sa labas ng tirahan natin. Pero parang hindi mo pa rin ako nakikita at naririnig. Alam ko kung bakit, Nono. Mag-asawa tayo kaya kabisado kita. Alam ko ang dahilan ng pananahimik mo. Nagbabalak kang magiganti. Huwag kang tumayo, Nono. Huwag mo kong talikuran. Kausapin mo ko. Mula nang mailibing si Duwendo, hindi mo na ako kinibo. Pareho lang naman tayo nasaktan sa biglang pagkamatay ng nag-iisa nating anak. Pareho lang tayo nagmamahal kay Duwendo. Pero tanggapin na natin ang maluwag sa kalooban ang pagkawala ng ating anak. Huwag ka nang mag-isip na magiganti pa, Nuno. Nuno! Saan ka pupunta? Nuno! Lolo Tino, aalis po muna ako. Saan ka pupunta, JR? Maglalaro po sa bakanting lote. Wag po. Wag po? Sa harap ng bahay ka na lang maglaro. Dati po naman ako naglalaro sa bakanting loteng malapit dito, Lolo Mula ngayon, iwasan mo nang maglaro ron. Bakit po? Kahit ang iyong ama, paaalalahanan kong wag na siyang mag-target shooting sa bakanting lote. Lolo, nagtataka po ako sa inyo. Buti nang nag-iingat tayo, Apo. Saan po tayo mag-iingat? Huwag ka nang magtanong. Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko. Kahit sino sa atin, huwag nang pupunta o lalapit sa bakanting lote. Bakit po ang inay? Ang inay mo? Opo, nagpunta po siya sa bakanting lote para magtapon ng basura dun Dito ka na lang sa bahay, Junior. Lolo, saan po kayo pupunta? Tatawagin ko ang inay mo at baka may masamang mangyari sa kanya sa bakanting lote. Ba't kaya kaninang palapit pa lang ako rito sa bakanting lote, kinilabutan na ako? Dati naman na ako nagtatapon ng basura dito. Hindi mawala yung pananayo ng mga balahibo ko at bumibigat yung ulo ko. Ay, makaalis na nga rito. Nono, ipagiganti mo ang pagkamatay ng anak mo. Gamitin mong kapangyarihan mo laban sa tao. Ang babaeng narito sa bakanting lote ay asawa ng taong pumatay sa anak mo. Tama! Ano yun? Parang may narinig ako mga munting tinig na nag-uusap. Nagagaling sa malaking umbok ng lupa. Sa punso. Diyos ko, baka kung ano yung mga yun. Uuwi na ako. Aray! Tiyan ko! Biglang sumakit yung tiyan ko! Ganyan nga, Nuno. Iganti mo ang pagkamatay ni Duwendo. Gamitin mo ang kapangyarihan mo. Parusahan mo ang asawa ng taong nakamatay sa anak mo. Lalong tumitindi yung sakit ng tiyan ko. Parang hinahalukay ang mga bituka ko. Mamamatay na yata ako sa sobrang sakit
tiyan ko. Aalis muna ako rito sa bahay, Nelly. Susundo ako ng manggagamot sa'yo. Tatawag mo kayo ng doktor, Lolo Tino? Hindi, Dr. JR. Oh? Albularyo ang susunduin ko para gumamot sa inay mo. Albularyo o albularya. Nana Beria, ba't ho kayo napapailing? Tino, ay matapos kong tawasin si Nelly pagdating ko rito sa bahay niyo. Natitiyak kong tama ang inala ko. Laman lupa nga ang may kagagawan bilang pagsakit ng tiyan ng anak ko. Oo, pero wag kang mabahala. Ba't di ho ako mababahala, Nana Beria? Laman lupa ang pumatay sa asawa ko. Baka mamatay rin ang anak ko dahil sa kapangyarihan ng nuno sa punso. Nana Beria, lalo pong tumitindi ang pagsakit ng tiyan ko. Nana Beria, tulungan niyo ho ang anak ko. Nana Beria, gamutin niyo po ang inay ko. Ay, huwag kayong mabahalang maglolo, Junior. Kahit hindi kayo makiusap sa akin, gagamutin ko ang inay mo. Sabihin niyo kung ano ang mga kailangan niyo para magamot si Nelly. At kahit ano, ihahanda ko. Wala akong kailangan, Tino. Uuwi muna ako sa amin. Uuwi na po kayo? Di niyo ho gagamutin ang anak ko. Ay, sa bahay ko na ako magsasagawa ng nararapat na ritual at orasyon para matiyak ko kung sino ang laman lupang nagpapahirap sa anak mong si Nelly at upang mapahinto ko siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan laban sa tao. Nuno sa punso? Oo, Mar. Yun ang sabi ni Nana Beria bago ka dumating dito sa bahay. Tay, malamang nuno sa punso raw po yung nagpapahirap kay inay. Kalokohan. Anong kalokohan? Itay, hindi ho ako naniniwala sa albularyong yun. Marami nang napagaling si Nana Beria. Dadalhin ko sa ospital si Nelly, Tay. Tay, sabi po ni Nana Beria, hindi po mapapagaling ng mga doktor ang nanay. Baka lalo lang lumubha ang sakit ng anak ko sa ospital. Itay, ako ho nakakaalam na mas makakabuti para sa asawa ko. Hindi ang albularya o ang ibang tao. Ihanda ko na dito sa bahay ko ang lahat ng kakailanganin. Sisimulan ko na ang ritual at orasyon para makilala ko ang laman lupang nagpapahirap kay Nelly. Abater, Arepo, Tenen. Malamang na dahilan ng nangyayaring ito sa akin. May
May taong kumukontra sa kapangyarihan ko. May taong kumakalaban sa akin. Sino man ang taong yun, di niya madadaig ang kapangyarihan ko. At idadamay ko siya. Idadamay ko sa paghihiganti ko. Hirap na ako sa sakit ng tiyan ko. Huwag kang mag-alala, Nelly. Kaya kita isinakay dito sa jeep. Isusugod kita sa pinakamalapit na ospital. Sasama ako sa inyo, Mar. Huwag na hutay. Itay, sasama po ako sa ospital. Diyan na lang kayo sa bahay ng lolo mo, Junior. Lolo Tino, ba't po kayo napaiyak? Junior, pinabaliwala ng itay mo ang pag-aalala at pagmamalasakit ko sa inay mo. Masama ang loob ko sa itay mo. Masama ang loob ko sa kanya, Apo. Mar, nakapagtataka. Pagdating natin sa ospital, biglang nawala yung sakit ng tiyan ko. Eh di ngayon naniwala ka na walang laman lupang nagpapahirap sa'yo. Pero ba't gumaling na ako, hindi pa natitignan ng mga doktor? Hindi na kita ipapadoktor. Malamang may nakain ka lang na nakasama sa tiyan mo. Ganun nga kaya? Ako ang paniwalaan mo. Wag ang ibang tao. Kung di, baka mag-away pa tayo. Agater, are po, tenen. Bakit biglang huminto ang pagkulo ng tubig sa kawaling nakasalang sa kalan? Matandang babae. Ano itong biglang lumitaw sa ibabaw ng mesa? Tigilan mo ang pagkontra sa kapangyarihan ko. Nuno sa punso! Nay, saan po pupunta si Itay? Sa presinto daw, Junior. Ho? Kararating lang po ninyo tapos aalos din siya agad? Inihatid lang niya ako rito sa bahay pagkagaling namin sa ospital. Nelly, kung di umalis ang asawa mo, di ako lalabas ng bahay. Di ako lalapit sa'yo. Itay, alam ko pong nagtatampo kayo kay Mar. Binabaliwala niya ang pag-aalala at pagmamalasakit ko sa'yo bilang magulang mo. Pagpasensyahan niyo na po ang asawa ko. Itay! Oh, ba't bigla na naman hinawakan mo yung tiyan mo? Sumasakit na naman po yung tiyan ko eh. Inay, akala ko po ba gumaling na po kayo? Kaninang nasa ospital ako, anak. Nawala ng pananakit ng tiyan ko, pero ngayong nakauwi na ako dito sa atin. Makirot na naman ang tiyan ko. Lolo! Nanay! Sa nangyayari yan sa'yo, Nelly? Malamang na pinaparusa ka nga ng nuno sa punso. Matandang babae. Parusahan kita. Hindi mo
ko masisindak, Nuno sa punso! Kinakalaban mo ko! Kinukontra mo ang kapangyarihan ko! Dahil pinarurusahan mo ang isang babaeng walang kasalanan sa'yo! Pinatay ng asawa niya ang anak ko! Tigilan mo ang pagpapahirap mo kay Nelly! Paano? Kung di ko sundin ang gusto mo! Ikaw ang parurusahan ko! Huwag! Huwag ilubog sa tubig ang medalyon na yan! Napapaso ako! Titigilan mo ba ang pagpaparusa kay Nelly o pahihirapan kita hanggang sa mamatay ka? Hindi mo mahihigitan ang kapangyarihan ko, matandang babae! Ngayon, lalo kitang pahihirapan pag nagmatigas ka! Tikman mo ang bagsik ng kapangyarihan ko! May pulang sinag na sumirit sa hintuturo ng Nuno sa puso at bumalot sa katawan ko. Parang kinukuryente ako. Mamamatay ka, matandang babae! Mamamatay ka! Tulungan niyo ako! Aray ko! Nana Beria, ano nangyayari sa inyo? Mabutit dumating ka, Mar. Narinig kong sumigaw kayo, kaya pumasok ako dito sa bahay nyo. Lalaki! Ha? Ano tong nakatayo sa ibabaw ng mesa? Isang maliit na tao na halos 2 tangkad lang ang sukat. Hindi sa tao, Mar. Laman lupa yan. Yan ang Nuno sa punso. Nuno sa punso? Oo. Totoo ang laman lupa? Siyang nagpapahirap sa asawa mo. Asawa niya ang pinarurusahan ko! Kung ganon, siya ang nakamatay sa anak ko! Mar, tulungan mo ko. Papatayin ako ng Nuno sa punso na yan. Di ka na matutulungan, matandang babae! Tutuluyan na kitang patayin sa bagsik na kapangyarihan ko! Nuno sa punso! Tigilan mo ang pagpapahirap kay Nana Beria! Uunahin ko siyang patayin, lalaki! At isusunod kita! Ikaw ang mamamatay, Nuno sa punso! Di ka panipaniwala ang nangyari kanina bago ako nakarating dito sa presinto. Parang Delio, matapos kong barilin yung Nuno sa punso, bigla na lang siya naglaho. Buti na iligtas mo si Nana Beria, paring Mar. Pero nasugatan ko lang sa brasong Nuno sa punso dahil nadaplisan lang siya ng bala ko. Hindi mo napatay? Kahit di ko siya napatay, malamang di na siya magpapakita sa akin. Paano kung gantihan ka niya? Takot lang ng Nuno sa punso na tuluyang mapatay ko na siya. Ikaw na rin ang nagsabing may kapangyarihan ng Nuno sa punso. May pulang sinag na sumisirit sa daliri niya na muntik nang pumatay sa albularya. Kahit may kapangyarihan pa siya, hindi ako natatakot sa kanya. Pag nagpakita siya uli sa akin, sisiguruhin kong pupuruhan ko na siya at may tutumba. Naku, ingat ka pare. Baka ano, paring Delio? Baka ikaw ang mapatay ng Nuno sa punso. Huwag kang malikot, Nuno. Hayaan mong matapalan ko ng mga dahong gamot ang sugat sa braso mo. Magbabayad ang taong sumugat sa akin, Duena! Huwag mo na siyang paghigantihan pa. Hindi pwedeng hindi ko paghigantihan ng taong pumatay sa anak natin. Nakilala mo ang taong pumatay sa anak natin? Kung hindi niya ako nasugatan, napatay ko na sana siya. Nuno, huwag ka nang lumabas pa sa lagusan. Hindi pwedeng hindi ako lumabas sa lagusan, Duenda. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa taong pumatay sa ating anak. Hindi!
Nana Beria? Ay, mabuti naman napadaan ka rito sa tapat ng bahay ko. May problema ho ba kayo? Ikaw ang merong malaking problema. Ha? Ako ho? Oo, ikaw. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil nailigtas mong buhay ko sa kapangyarihan ng nuno sa punso. Ginampanan ko lang ho ang tungkulin ko. Ngunit natitiyak ko, Mar, sa iyo mababaling ang ngit-ngit ng nuno sa punso na iyon. Hindi ho ako natatakot sa laman lupa. Pwedeng mangilag sa iyo ang nuno sa punso dahil sa armas mo. Pag nagkamali ho siya magpakita uli sa akin, tatadtarin ko na ng tingga ang katawan niya. Pero paano ang pamilya mo? Ang pamilya ko ho? Oo. Walang kalaban-laban ang iyong mag-ina sa bagsik ng kapangyarihan ng nuno sa punso. Nuno? Duwenda! Palapit ka na naman sa lagusan. Aalis ka na naman dito sa ating tirahan? Lalabas ka na naman sa punso? Hindi ako matahimik, Duwenda. Gagamitin mo na naman ang kapangyarihan mo laban sa mga tao. Di maburas sa puso at isip ko ang sakit ng pagkawala ni Duwendo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong tanggapin na natin ang pagkawala ng ating anak? Kailanman, hindi ko matatanggap na namatay ang anak natin sa malagim na paraan. Pero Nuno, Isinusumpa ko, Duwenda. Matitikman ng taong pumatay sa anak natin. Ang iba yung hapdi ng mawalan ng mahal sa buhay. Matitikman ng buong pamilya niya ang ngit-ngit ng nuno sa punso. Madilim na, wala pa si na Itay at Junior. Ba't kasi di pa ipinagpabukas ng anak ko ang pagpapasama sa lolo niya sa pagbili sa bayan ng project niya sa school? Ito namang si Mar. Nag-overtime pa sa trabaho niya dahil may kailangan daw siyang tapusing trabaho sa presinto. Nag-iisa tuloy ako rito ngayon sa bahay namin. Ba't ba nakapagbukas pa ako ng bintana? Kinikilabutan ako pag napapatanaw ako sa bakanting lote sa di kalayuan eh. Babae! Diyos ko, ano itong biglang lumitaw sa pasamanan ng bintana? Lulubusin ko na ang pagpaparusa sa'yo! Laman lupa! Nuno sa punso! Nelly! Ba't parang problemado ka, paring Mar? Paring Delio, si Nelly ang tumawag sa cellphone ko. Nangyari ba sa kumari ko? Takot na takot siya. Bigla daw lumitaw sa loob ng bahay namin ang isang nuno sa punso. Huh? Nuno sa punso? Aalis muna ako rito sa presinto, pre, ha? Uuwi ka? Oo. Kailangan makauwi ako agad. Baka may masama mangyari sa asawa ko. Huwag sana mangyari yung iniisip ni Nana Beria. Mar, nakapatay ka ng anak ng nuno sa punso. Kahit hindi mo sinasadya ang nangyari. Tsak na paghihigantihan ka ng lamang lupa. At malamang, idamay ng nuno sa punso sa galit niya ang pamilya mo.
Hindi ako natatakot sa laman lupa. Pero ang pamilya ko wala silang kalaban-laban sa bagsik ng kapangyarihan ng nuno sa punso. Nabitawan ko yung cellphone ko. At yung mga paa ko, masakit. Di ka na makakatayo, babae. Nuno sa punso, maawa ka sa akin. Di mo ako matatakasan. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. Lalo pa kitang parurusahan. Wala akong kasalanan sa'yo. Pinatay ng asawa mo ang anak ko. Patawarin mo na siya. Di ko siya mapapatawad. Ipapatikim ko sa asawa mo. Ang iba yung hapdi ng mawala ng mahal sa buhay. Papatayin na kita! Ang anak ko, parang natutulog lang si Nelly sa loob ng kabaong. Nelly? Asawa ko. Nakita mo na ang ibinunga ng kapusukan mo, Mar! Itay, huwag niyo ako sisihin. Ba't di kita sisisihin? Ikaw ang may kasalanan kaya pinatay ng nuno sa punso ang asawa mo. Hindi ho natin nasisigurong laman lupa ang pumatay kay Nelly. Ano pa ba ang magiging dahilan ng bigla ang pagkamatay ng asawa mo? Kundi ang pagganti sa kanya ng nuno sa punso. Ayon kay Nana Beria, nakapatay ka ng anak ng laman lupa. Dahil sa walang habas mong pagpapaputok sa punso sa bakanting lote. Kung nakapatay man ho ako ng laman lupa, Tay, hindi ko ho yun sinasadya. Kung nakinig ka lang sa akin, kung hindi ka naging palalo at padalos-dalos sa pagpapaputok ng baril, di ka sana makakadisgrasya ng laman lupa. Di sana magagalit sa iyo ang nuno sa punso. Di sana mamamatay ang asawa mo. Tay, wala kang ipinagmamalaki, kundi ang iyong armas. Pinagawa ba ang baril mo para iligtas ang asawa mo sa galit ng paghihiganti ng nuno sa punso? Ano? Meron ba? Huwag niyo ako sisihin, Tay. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Isinusumpa ko. Kahit anong gawin mo, hindi mo naman babalik ang buhay ng anak ko. Magbabayad ho ang nuno sa punso na pumatay kay Nelly. Magbabayad siya. Paring Mar, huminahon ka. Anong huminahon? Paring Delio, nuno sa punso malamang na pumatay sa asawa ko. Anong binabalak mo? Ano man ang gawin ko, pabayaan mo ko. Ba't ka nagpunta rito sa bakanting lote? At may dala ka pang granada. Tumabi ka, paring Delio. Dumapa ka. Ha? Pare, ba't tinanggalan mo ng pinanggranada? Pahagisan ko ng granada ang punso. Wag, pre! Pasasabungin ko ang tirahan ng nuno sa punso. Pare! Dama! Mamatay ka, nuno sa punso! Mamatay ka! Nana Beria, natatakot ho ako kaya naparito ako sa inyo. Naiintindihan kita, Tino. Kundi lang ho sa apo ko si Junior, lalayas na ako sa bahay ng manugang ko. May dahilan kang mabahala. Masyado hong palalo at mapusok si Mar. Hindi niya dapat hinagisan ng granada ang nuno sa punso sa bakanting lote niyo.
Malamang nga ho, nakadisgrasya na naman si Mar ng laman lupa. Baka napatay pa niya ang lahat ng duwendeng naninirahan sa punso. Paano ho kung may nabuhay ng mga laman lupang naroroon, Nana Beria? Yan din ang inaalala ko sa gayon. Baka gantihan nila si Mar. Posibleng mangyari yon, Tino. Buti kung manugang ko lang ang makakaharap ng laman lupa. Paano na, Nana Beria? Paano kung kami ng apo ko ang pagbuntungan ng galit ng nuno sa punso? Huwag kang humarang sa daan ko, Duwenda! Hindi kita papayagang lumabas uli sa lagusan. Di mo ako mapipigilan. Wala ka na bang iisipin at gagawin kundi magiganti sa mga tao? Pinatay ng tao ang anak natin. At pati tayo, muntik nang patayin ng taong kaaway ko. Kaya nasugatan ako sa paa. No. Tigilan mo na ang pamiminsala sa mga tao. Hindi. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa sa'yo. Dinaramdam ko, Duwenda. Talagang hindi mo ako mapagbibigyan sa pakiusap at magmamakaawa ako sa'yo. Titigil lang ako sa paghihiganti sa mga tao. Kung ako ay patay na. No. Diyan ka na, Duwenda. Sa tabi ko, maliit na tao? Duwende? Huwag kang matakot. Di ikaw ang pakay ko. Ang nakatira sa bahay na yan. Ang itay ko? Ama mo ang pumatay sa anak ko? Duwende? Ikaw ang pumatay sa nanay ko? Ang pagkakataon nga naman. Huwag kang lalapit sa akin. Anak ng taong mortal kong kaaway ang nakaharap ko. Itay! Itay! Di mo matatakasan ang kapangyarihan ko, bata! Ang ulo ko! Ang sakit na ulo ko! Itay! Sige, bata! Mag-isay ka! Mamatay ka! Tama ang duda ko, Mar. Matapos kong tawasin si Junior, natitiyak kong nuno sa bunso ang nagpapahirap sa kanya. Nana Beria, nakakita nga raw ho ng duwende si Junior sa harap ng bahay namin. Kaya nadatnan ko siyang namimilipit sa sakit ng ulo. Bigla daw hong nawala ang duwende nang dumating ako. Kaya isinugod ko dito sa bahay niyo ang anak ko. Dahil baka hindi magamot sa ospital ng matinding pananakit ng kanyang ulo. Walang doktor na makapagpapagaling sa anak mo, Mar. Tulungan niyo ho si Junior. Gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Ngunit lubhang mabagsik ang kapangyarihan ng nuno sa punso na nagpapahirap sa anak mo. Hindi niyo po mapapagaling ang anak ko? May hangganan ng karunungan ko.
Nana Beria, hindi ho ako papayag magpatuloy ang paghihirap ng anak ko. Mamamatay pa rin siya gaya ng asawa ko. Mahihinto lamang sa pananakit ang kanyang ulo. Pag nilubayan ng laman lupang nagpaparusa sa kanya. Papatayin kong Nuno sa punso. Mahihirapan kang mapatay ang isang makapangyarihang lamang lupa. Ano dapat kong gawin, Nana Beria? Ayokong sabihin, Mar. Pero nanganganib ang buhay ng anak mo. Malamang mamatay na siya sa bagsig ng kapangyarihan ng Nuno sa punso. Sandali lang. Bitiwan mong braso ko, paring Delio. Saan ka pupunta? Sa bakanteng lote. Ba't may dala kang Armalite? Tatattarin ko ng balang katawan ng kaaway kong Nuno sa punso. Huwag pare. Anong wag? Paring Delio naman. Hirap na ang inaanak mo sa matinding sakit ng ulo. Masyado na siya pinahihirapan ng Nuno sa punso. Sa palagay mo ba may labang ka sa kapangyarihan ng laman lupa? Alam kong mapapatay ko siya, pre. Kumalma ka nga, pare. Sabing bitiwan mo ako! Paring Mar! Huwag mo akong pigilan, paring Delio. At baka madamay ka sa galit ko. Magtutus kami ng Nuno sa punso. Pare, hintay! Paring Mar! Ko. Nuno! Wag! Ipapatayin ko sa taong kaaway ko ang bagsik ng kapangyarihan ko. Ipapalasap ko sa kanya ang malagim niyang kamatayan. Nuno sa punso, lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Paring Mar, kumalma ka! Paring Delio, lumayo ka rito sa bakanteng lote! Magalit ka na sa akin kung gusto mo, pare. Sakta mo na ako. Pero pipigilan pa rin kita sa gagawin mo. Dahil ang pakikipagtuos mo sa isang laman lupa ay pagpapakamatay. Bago mo ako mapigilan, tatadtarin ko na ng tingga malaking umbok ng lupa. Dudurugin kong tirahan ng Nuno sa punso, pare! Pare, wag! Mamatay kayo, mga laman lupa! Mamatay kayo! Mamatay kayo, mga laman lupa! Mamatay kayo lahat! Paring Mar! Wala nang balance ang data mo! Umalis na tayo rito sa bakanting lote! Halika na! Huwag mo akong pakialaman! Ang hirap mong paliwanagan at pakiusapan, Paring Mar! Kung ayaw mong pagmalasakitan kita, bahala ka na sa buhay mo! Nuno sa punso! Nakaganti rin ako sa'yo! Lalaki! Nuno sa punso? Buhay ka pa? Di mo ako kayang patayin! Nuno sa punso, ako nakapatay sa anak mo! Pagbabayaran mo ginawa mong yun! Pagbabayaran nyo ng buong pamilya mo! Huwag mo idamay ang pamilya ko sa paghihiganti mo! Akong gantihan mo! Akong patayin mo! Umiiyak ka! Natatakot ka sa iyong kamatayan! Wala akong kinatatakutan, Nuno sa punso! Hindi ako natatakot mamatay! Pero hindi ko kayang panoorin
ang paghihirap ng anak ko. Hindi ko kaya tingnan ang unti-unti niyang kamatayan. Kaya lumunod ako sa harap mo. Sumusuko na ako sa iyo. Parusahan mo na ako hanggang gusto mo. Patayin mo na ako. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa anak mo. Maawa ka sa kanya. Huwag mo siyang tuluyang patayin. Nakikiusap ako sa iyo. Nagmamakahawa ako para sa buhay ng anak ko. Talagang papatayin kita! Huwag, Nuno! Kung papatayin mo ang tao yan, unahin mo na akong patayin! Duwenda! Kung hindi mo titigilan ang pamiminsala sa mga tao, patayin mo na rin ako! Dahil mas gugustuhin ko na mamatay kaysa makita ka walang umpay sa pagsasabog ng lagim. Tama na, Nuno. Lalaki! Ano pang hinihintay mo, Nuno, sa punso? Patayin mo na ako. Kailangan ako. Patayin mo na ako. Tay, hindi na po sumasakit ang ulo ko. Salamat kung ganun, Junior. Bar, ligtas na ang anak mo. At pati ikaw. Ligtas na ho kami sa galit at paghihiganti ng Nuno sa punso, Nana Beria. Oo. Kaninang bago ka dumating, biglang lumitaw dito sa bahay ko ang Nuno sa punso. At sa isang kumpas ng kamay niya ay napawi ang pananakit ng ulo ng anak mo. Lumitaw ho dito ang laman lupa na mortal kong kaaway. Nagpakita siya sa inyo matapos siyang maglaho sa bakanting lote. Oo, Mar. At maliwanag ang sinabi ng laman lupa. Ang sabi ng Nuno sa punso. Patawarin niyo ako. Labis akong nasaktan sa pagkamatay ng pinakamamahal kong anak. Kaya nabulag ako sa hangaring makapaghiganti. Ngunit matapos makiusap at magmakaawa sa akin ang taong nakapatay sa anak ko, pati na ang asawa ko, nabagbag ang puso ko. Nakilala ko ang aking pagkakamali. At napag-isip-isip ko nga, di ako dapat naghiganti. At tiniyak niya sa akin ang Nuno sa punso bago siya naglaho. Aalis na silang mag-asawa sa bakanting lote. Lilipat na sila ng ibang tirahan sa lugar kung saan malayo sa mga tao at makakapamuhay sila ng payapa. Nagkaroon din ako ng aral sa nangyaring away namin ng laman lupa, Nana Beria. Mali nga na pairalin kong kapalaluan at kapusukan. Itay? Junior, anak, wala na tayong dapat ikatakot. Sa pagpapatawad sa akin ng laman lupa, hindi na siya magsasabog ng lagim. At kailanman ay hindi na natin matitikman uli ang ngit-ngit ng Nuno sa punso.